Alam mo kami sa prosecution, yung katotohanan lang ang gusto namin eh. Kaya nga dito pa lang makikita mo kung anong klase yung laban na 'to. Ito ay laban ng katotohanan at laban ng fake news. Kaya nga po hinihikayat natin, no, yung mga kababayan natin na subaybayan ang impeachment trial nang sa ganun ay hindi sila mapepeke. Dahil kung ang titignan lamang nila yung mga naratibo sa SOCMED, eh talaga namang naglipana at nagkalat ngayon yung fake news. Kaya malaking bagay po yung mga ganitong klasing pagkakataon na kami ay natatanong at naipapaliwanag namin sa mga kababayan natin kung ano ang nangyari. And as much as possible, pinipilit namin ito na ipaliwanag sa lengguwahe na mauunawaan ng ating mga kababayan. Ang karapatan po nating lahat, no, mga mamamayan, ano, tayo, meron tayong right to information. Right to information. Information po yan, wag disinformation. Wag wrong information. Karapatan nyo malaman ano ba talaga ang tunay na information dito. That's why ang panawagan po natin sa mga maraming nanonood ng impeachment trial, let us learn to discern. Tignan natin, sino ba nagsasabi ng totoo dito? Ano ba yung ebidensya, yung bigat ng ebidensya? And kung may lumalabas na, I think yung mga, kung dumadami, sir, kung dumadami yung mga trolls, I think that is a sign of desperation. Frustrated na sila. Hindi po kanya, hindi, kasi alam naman natin ano, sa technology ngayon, yung isang troll, yung isang, I cannot explain it, no, but yung bot na yan, pwedeng isang tao lang yan, magiging 500,000 na yan. It's technology. It's a function of technology. So let us not believe that the public sentiment is in favor of the defense, is in favor of corruption, is in favor of misuse of public funds, is in favor of, sige na nga, lahat naman kayo magnanakaw eh. Pabayaan niyo na yan, maliit lang naman yan eh. Kung mga contractor dyan eh, bilyon-bilyon eh ito. Anong pinag-uusapan natin? Accountability po ang pinag-uusapan. So yung sinasabi niyong they are winning the social media, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yan. Ang mananalo dito, tayo, kayo. You in mainland, kayo in legitimate media, you also have the obligation, ano. That's why I'm also issuing this challenge. Dapat mag-self-police rin ang media. Kayong mga in legitimate media, you self-regulate, you self-police kasi nasisira ang industriya, nasisira ang right to information if it is going to be distorted by fake news na ng troll campaign. So that is the challenge. That is why nagtsatsaga po kami. Karo rin, nakita ko kayo lahat sa press con kagabi, no? Late at night, and you're here early in the morning. That means you have a desire also to bring out the real news out there. That is your challenge. Labanan natin ang mga trolls na yan. Short answer, desperate na sila. Kanya yung troll armor siguro nila, ina-activate. The other thing is, pag tinignan po natin yung mga trolls na yan, hindi na yung arguments, legal arguments, or yung kung anong nangyari. Tinitira na rin nila, personal na. Personal na ang atake, no? Tinitira na nila ito, my favorite victim. Ito din. Kasi alam naman natin si Congressman, ito, palaban yan, ano? So, tinitira na kami mga prosecutors. Si Attorney Virgil daw, ano ba yun? Kung ano-ano na, no? Merong rapist, merong communist, merong sa amin, ano?
Pag wag lang nila ako tirahin kasi magko-confess na ako. Marami talaga akong kasalanan. You don't need to make tira me. I will admit to all my failures.